Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang po batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo na mga taga Rizal. Hello po sa inyo. So tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God Understanding Biblical Hope. Titingnan po natin yung ating diagram dito. From the fall, mula ang pagkahulog ng tao sa kasalanan hanggang sa future, ang ginagawa po ng Diyos ay redemptive work. Merong ginagawa ang Diyos na pagtutubos sa sangkatauhan, pagtutubos sa buong nilikha, at pagtutubos sa mga katulad natin, katulad po ninyo, na tayo tinubos, patuloy na tinutubos ng Diyos, patuloy na binabago, hanggang sa maging perfect tayo in the future at the second coming of the Lord Jesus Christ. So, yung biblical hope po natin at present, no? Yung pag-asa na meron tayo, nakabase po lagi yan sa Diyos na Redeemer God. Yung Diyos natin, He is the God of redemption. So, tuloy po natin yung ating talakayan po, no? Nandito na po tayo sa beginning of redemption. Beginning of redemption. Patungo na po tayo sa growth of redemption. Now, sabi po rito sa Colossians chapter 1, verse 13 to 14. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Siya ang nagligtas sa atin mula sa kapamahalaan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. Sa kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa comment section po may nagsasabi na, bakit ka naniniwala na yung Diyos, yung kaharian ng Panginoong Jesucristo nandito na? Wala pa yung kaharian ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Hindi pa dumarating. Sa future pa yan. Sa second coming pa magi-start yung millennial reign, yung paghahari niya. Iniisip ko, paano mo i-interpret yung mga talatang ito kung sinasabi mo na ang kaharian ng Diyos wala pa rito sa mundo, hindi pa dumarating, hindi pa nagsisimula yung pananakop ng Panginoong Jesucristo sa mga kaharian ng tao. Kung wala pa yung kaharian ng Diyos dito sa lupa, paano mo i-interpret yung mga talatang ito? Colossians 1:13 to 14. Siya ang nagligtas sa atin mula sa kapamahalaan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. Una, si Jesucristo may kaharian. Meron ng kaharian. Pangalawa, inilipat tayo mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Paano tayo ililipat sa kaharian ng Panginoong Jesucristo kung wala pa dito sa mundo? Hindi pa dumarating yung kaharian ng Panginoong Jesucristo. Kaya maganda rin na inaaral talaga natin yung Biblia ng malaliman. Kasi maraming, hindi lang naman sa comment section yun, no? Maraming mga Kristiyano ganun ang iniisip. Wala pa yung kaharian. Kaya ang tingin dito sa mundo, pessimistic, pasama ng pasama. Na mararating yung sukdulan ng kasamaan hanggang sa dumating ang Antikristo, etc., etc. Sobrang pessimistic kasi hindi nila nakikita yung paglago ng kaharian ng Panginoong Jesucristo na pumasok na dito sa mundo at inililipat na, sinasamsam na yung mga tao mula sa kuko ni Satanas, mula sa kadiliman, kapamahalaan ng kadiliman patungo sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Na malinaw po na tinuturo ng talatang ito. Tayo ay inilipat na. Ang problema po kasi sa maraming Kristiyano, naniniwala sa kapamahalaan ng kadiliman, period. Na parang ang namamahala dito sa mundo, puro kadiliman lang. Yun ang thinking nila, pasama ng pasama yung mundo, kadiliman lang yung namamayagpag. Pero ang talatang ito, ang sinasabi rito, meron pa isang kaharian. Yung kaharian na yun, kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, at inililipat na. Meron ng transferring na nangyayari. Inililipat na yung mga tao patungo sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 2,000 years na history mula sa time ni Jesus Christ hanggang sa kasalukuyan, marami nang nailipat. And again, there is no sign of stopping or stagnation. Patuloy na lalago. Patuloy na dadami ang mananampalataya. Patuloy na dadami ang mga susunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, yung una po nating katuruan ngayong umaga, tayo po mga Kristiyano, na we were in bondage to sin. Dati po tayong alipin ng kasalanan. Yan po yung namamayagpag sa atin
tayo nasa kapamahalaan ng kadiliman. We were in bondage to sin under the domain of darkness. Kaya po, kung titingnan natin yung dati nating pamumuhay, talagang masama na nasa kadiliman. Na pag na-addict tayo sa kasalanan, patuloy natin ginagawa yung kahit na alam natin na makakasama sa atin. Yung puso natin talaga dedicated sa kasamaan, sa kasalanan. Bakit? Alipin po eh. Yun po yung ating ganang kalagayan. We were in bondage to sin under the domain of darkness. Pero salamat po, no, by God's grace, we were delivered and transferred to the kingdom of Jesus. This is our point number 2, no? Salamat sa biyaya ng Diyos. Inabot tayo ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kagandahang loob. Tayo po'y iniligtas. We were delivered and transferred to the kingdom of Jesus. Tandaan po nating mabuti, no, yung dalawang term na to, niligtas at inilipat. Pag iniligtas ka ng Panginoon, nagkaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Pero hindi ka pa rin mamumuhay sa dati mong kalagayan, dati mong klase ng pamumuhay kasi inilipat ka na. Mula sa kadiliman, mula sa paggawa ng kasalanan, patungo sa paggawa ng mabuti. Mula sa bondage to sin, patungo sa bondage to Christ. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, alipin na tayo ng Panginoong Hesukristo. At yung pagbabago natin tuloy-tuloy. We are being transformed every day by the grace of God. So by God's grace, we were delivered. Nailigtas na tayo, past tense. Natapos na yung pagliligtas sa atin. At nailipat na rin tayo. Ibig sabihin, mayroon ng kaharian ang Panginoong Hesukristo dito sa mundo. At nailipat na tayo, kabilang na tayo sa kaharian ng Diyos. At hindi natin pwedeng sabihin na wala pa yung kaharian ng Diyos dito sa mundo. Hindi pa dumadating. Kung yan ay totoo, ibig sabihin, hindi pa rin tayo na ililipat sa kaharian ng Panginoong Hesukristo kasi wala pang kaharian. No? So by God's grace, we were delivered and transferred to the kingdom of Jesus. At pangatlo po, in Christ, we have redemption and forgiveness. Sabi po dito sa verse 14, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan, in whom we have redemption. Napakalaga po nung salitang in whom. Madalas niyo po makikita yan sa sulat ni Apostol Pablo, in Christ. Pag sinabing in Christ, tayo ay na kay Kristo. Lahat ng privilege ng kay Kristo, nararanasan mo rin, no? Si Jesus Christ yung nabuhay mag-uli. If we are in Christ, we were also raised with Christ. Binuhay na rin tayo. That's our spiritual resurrection. Kaya tayo po dating mga patay spiritually, pero nung tayo na kay Kristo, tayo muling binuhay na. Yan po yung una nating resurrection. Pero in the future, so meron tayong first resurrection. In the future, meron tayong final resurrection. Sa muling pagbabalik, yun yung physical resurrection. Bibigyan tayo ng perpektong katawan. So, kasama po yan sa redemption, no? In whom we have redemption. Meron tayong katubusan. Kaya kung pangit ang buhay mo dati, ngayon, naging Kristiyano ka ngayon, asahan mo, aayos yung buhay mo. Magkakaroon ka ng bagong kinabukasan, bagong direksyon, bagong patutunguhan dahil ikaw na ay na kay Kristo. Kaya kung ikaw ngayon, pangit ang marriage mo, merong katubusan niya kay Kristo. Kasi po, ang Panginoon, pag dumating siya sa buhay mo, aayusin niya yung buhay mo. Hindi pwedeng magulo pa rin buhay mo, hindi pwedeng namumuhay ka pa rin sa kasalanan, nasusunod pa rin yung kadiliman sa iyo, hindi pwedeng nasa ilalim ka pa rin ng kapamahalaan ng kadiliman. Kasi kung si Jesus ang maghahari sa iyo, yung pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo laging naaayos. Kaya napakalaga na isinosurrender natin yung ating mga buhay sa ilalim ng pagkapanginoon at paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. In Christ we have redemption. Merong katubusan po. At meron pong kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung forgiveness po, isang bagay na pinagpapasalamat kasi ako personally, ang dami kong kasalanan sa Diyos. Ang dami kong kasalanan sa kapwa ko tao. Pero salamat kasi sa Diyos may kapatawaran. Yung ibang tao nga, hindi ka mapatawad eh. O tayo nga, minsan hindi marunong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Pero sa Diyos, lagi may kapatawaran. Sa Panginoong Hesukristo, may laging bagong simula. At yung mga kasalanan na natin, ay hindi niya naaalalahanin pa. Sapagkat sa Panginoong Hesukristo, merong paglilinis, merong bagong simula.
So bilang application po natin, number 1, let's look back. Tingnan po natin yung ating kalagayan. Ako po, lubos yung pagpapasalamat ko sa Diyos. Whenever I look back, tinitingnan ko yung buhay ko. A couple of decades ago, tinitingnan ko yung buhay ko. Sabi ko, Lord, ang sama pala ng talagang mula doon sa kadiliman, inahon niyo ako, binigay niyo ako ng bagong buhay, bagong direksyon. Dinamitan niyo ako. Mula sa putikan, inahon niyo ako. So, lagi nauuwi sa pagpupurit, pagpapasalamat, no? Whenever I look back, kung saan ako dinala ng Panginoon ngayon, kung saan ako dinampot ng Panginoon, sobrang napupuno yung puso ko ng pasasalamat at pagpupuri. And I know for sure, marami po sa atin na ikinig ngayon, ganun rin yung nararamdaman. So let's look back. Tingnan natin kung saan ba tayo dinampot ng Panginoon. Saan tayo pinulot ng Diyos, dinamitan, binigyan ng kinabukasan at pinakitaan ng pag-ibig at pagmamahal ng ating Diyos. Pinakitaan ng kagandahang loob ng Diyos. At ngayon, naririyan ka kung nasan ka ngayon just because of the grace of God. When you look back, you will see the grace of God. Kaya mahalaga yung application natin, number 1, no? Look back, but never go back. Okay ba po yun? I'm not saying look back and then go back. Hindi po tayo babalik sa ating pinanggalingan. Hindi po tayo babalik sa kapamahalaan ng kadiliman. Hindi po tayo babalik sa kasalanan. We look back to thank the Lord, to praise the Lord, and we will never go back. Number 2 po, let's celebrate our redeemed life with praises and thanksgiving. So when we look back, but never go back, nandito tayo sa kasalukuyan ngayon, we celebrate. Yung Christian life po is a life of celebration. Yung Christian life po, ito yung pagbubuni araw-araw. Nagse-celebrate ka because we have a God of redemption. We have a Redeemer God na yung Diyos natin manunubos at nakabilang tayo sa mga taong tinubos ng Panginoong Jesucristo. So we celebrate our redeemed life with praises and thanksgiving. Kahit marami kang problema, marami kang pagdurusa sa kasalukuyan, just remember this: Jesus redeemed us. Jesus saved us, delivered us, and transferred us to the kingdom of His beloved Son. God transferred us to the kingdom of His beloved Son. So that's something to celebrate for kahit ano pang pinagdadaanan natin sa buhay. Kahit puno tayo ng mga pagsubok at mga challenges, we have reasons to celebrate. Lalo-lalo na nalalaman natin na tinubos tayo. Meron tayong katubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, we grow in God's grace and our union with Christ. Patuloy po tayong lumago sa biyaya ng Diyos. Hindi po tayo lumalago dahil nagbabasa tayo ng Bible. Hindi tayo nagsimulan lumago dahil pinili natin si Kristo. Hindi tayo nagsimulan lumago dahil we have the capacity to grow. Lumalago po tayo because of the grace of God. Dahil yung biyaya ng Diyos nag-uumapaw sa atin. Talagang ang biyaya ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng pagsisisi. Yung biyaya ng Diyos nagdudulot sa atin upang magbago ng buhay. So we have to grow in that grace. Ang grace lang ng Panginoon kung bakit tayo nagkakaroon ng transformation. Now, we grow in the grace and we grow in our union with Christ. Alam niyo po yung isa sa mga favorite doctrines ko sa Bible, union eh. Yung nakiisa ka, naging isa ka. You're together. Si Jesus, ikaw, naging isa. Naging isa tayo kay Kristo. Kaya, lahat ng nangyari sa Panginoon Jesucristo, nangyari din sa atin. Kung si Jesus Christ namatay doon sa krus, namatay na rin tayo sa krus. Yung kasalanan na dapat tayong tumanggap, pinako na rin sa krus. Nung nabuhay ang Panginoon Jesucristo, nabuhay na rin tayo. That's why, anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Napakaganda pong doktrina niya ng union with Christ. And I hope tayo po lumago sa kaunawaan na yan. Yan talaga, yan yung meat magpapalago sa ating buhay pananampalataya. Para po sa ating discussion, what does it mean to be transferred from the domain of darkness into the kingdom of Jesus? Ano ba ibig sabihin para sa iyo na nailipat ka na mula sa kadiliman patungo sa karya ng Panginoong Jesucristo? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Father,
While I was still in darkness, you have shown me your love. Thank you for your grace and mercy. I am now rescued from sins and shame. Thank you for my redemption and forgiveness. I will forever celebrate life with praises and thanksgiving. Please enable me to continue to grow in your grace and my understanding of my union with Christ. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At hello po kay Ma'am Maylen. So, salamat po sa inyo Ma'am Maylen sa pagiging katuwang sa devotion natin ngayong umaga. At kung meron po kayo natutunan sa devotion po natin na ito, paalam nyo po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends as part of our missions. So, salamat po. Magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito po sa ating daily devotion. See you po.